Hi guys! Ayan, share ko lang po sa inyo yung tungkol po sa paro, kumbaga. So, yung content na to guys ay para po sa mga taga Madrid na nagtatanong po sa akin tungkol po sa paro. Habang sumasahod ka po sa Facebook. So, yung tanong po nila guys ay maapektuhan po ba yung paro nyo o naapektuhan ba yung paro ko habang sumasahod po ako sa Facebook? Ang sagot ko po dyan guys ay hindi. So, i-share ko lang po yung mga naramdaman ko, experience ko nung unang sahod ko. Kasi nga, kinabahan din ako guys kasi wala pa akong kaalam-alam dyan. Kasi saka ko na lang po naalala yung sahod ko sa paro nung malapit na akong sumahod sa Facebook. So, kada dia 23 kasi ako sumasahod sa Facebook. Tapos kada dia 10 naman yung, yung paro. So, yun na guys. Nung una, sabi ko, bahala na dyan. Kasi nga, malaki-laki din yung sasahurin ko sa Facebook. Sabi ko, okay lang, parang kapalit lang siguro. Malit lang naman yung bawas kung sakaling ikat nila ako. So, sa awa ng Diyos, guys, natanggap ko naman yung sahod ko sa paro ng buo. At wala din abiso. Then, sa pangalawang sahod ko, guys, so parang inisip ko ulit, panibagong kaba ulit. Kasi nga, baka ako pinagbigyan lang ako nung una. Then, itong next na sahod ko, baka ako ikat na nila. So, sa awa ng Diyos, natanggap ko ulit ng buo. Then, doon ako nagkaroon ng idea. Mag-search nga ako sa internet kung anong mangyayari, kung ano bang magaganap. Pag sakali nakaparo ako, tapos sumasahod ako sa Facebook, may magmumulta ba ako or something. So, nag-search ako. May nabasa naman ako, guys, na wala daw kinalaman yung seguridad sosyal sa mga social media na kapag sumasahod ka sa social media, ganon. So, yun nga. Naging kampante ulit ako. So, nag-focus ako sa Facebook. Total naman, malaking extra income na rin to. Kaya, sinulit ko talaga na mag-focus sa Facebook kasi malaki yung kitaan. And then, the next third sahod ko, guys, is, yun na nga, panibagong kaba ulit dahil umabot na po ako ng $1,400 sa sahod ko sa Facebook. Mas malaki na yun, guys, kaysa sa sinasahod ko sa paro. So, doon na naman yung panibago kong kaba dahil baka ikat na nila, bangko pa naman, kung saan yung bank account ko na nakaka-receive ng paro, ay doon ko din nilagay o in-address yung bank account ko kung saan ako makaka-receive ng sahod ko sa Facebook. So, yun na nga guys, so kinabahan ako, sabi ko bahala na, ikat na nila kung ikat kasi mas malaki naman na yung sinasahod ko sa Facebook kaysa sa nare-receive ko sa sabi ko. So, hinayaan ko lang. Relax lang. Kasi total naman, kasi yun nga lang, napaka-risky. Kasi nga, once na na-demonetize na ako noon, 1,400 na yung sasahurin ko. Tapos, bigla pang makakat yung paro ko. Tapos, biglang madi-demonetize. So, wala na. Back to zero ulit. Back to, hanap ng work. So, yun nga guys, sawa ng Diyos, na-receive ko naman ng buo at walang abiso ulit sa akin ng seguridad social or something. Yung SEPE, wala. So, ito ulit. Panibago ulit. Pero ang alam ko dito wala na tong dapat ipag-alala kasi tatlong sahod na ako tapos buo pa rin yung sweldo ko at wala rin akong email na nare-receive na abiso ng ng taga-SEPE na ganito ikakat na namin yung sahod mo sa paro. Total naman nakikita namin yung ingreso mo, marami nang pumapasok. So yun nga, wala. So safe pa rin po. So guys, ang pinag-aalala ko lang ngayon is yung deklarasyon de la renta para sa Abril. Yun lang ang hindi ko sure kasi nga wala pa tayo sa Abril. So i-vlog ko ulit the next, kailan ba? January, February, March, April. The next 3 months, kapag nag-declare na po ako ng deklarasyon de la renta, ikukwento ko po sa inyo kung ano pong magaganap, kung makaka-receive ba ako o magbabayad ako. Kasi ang laki na nang napasok sa bangko ko, dala ng Facebook. Kahit sabihin na nating walang kinalaman yung seguridad social, baka kako lang. Hindi ko kasi ma-explain sa mga nakakaalam po o paano mag-explain ng tungkol sa paro. Paki-explain po down below. Comment po down below. Pakipaliwanag po ng maayos kung paano po explain yun. Kasi ako, ang pagkakaalam ko is para kung pagparo kasi sinasabi is parang benefits siya ng Espanya kapag wala kang work. So, makaka-receive ka pa rin ng sahod kahit wala kang work. O di kaya is yung parang ina-advance kong kinukuha paunti-unti yung sasahurin kong pensyon kapag tumanda na ako. Parang ganon. Something like that. So, sa mga may mas marunong mag-explain sa paro, paki-comment na lang. Para mas maintindihan po ng iba.
tungkol po sa content ko ngayon. So, yun po guys, yung sagot ko, hindi po naapektuhan yung paro sa pagkakaroon ng sahod sa Facebook. Sa mga monetize po, ituloy nyo lang po kapag may kaparehas akong case, nakaparo, tapos nagko-content dyan, monetize, sumasahod. Okay lang yan guys, walang problema dyan hanggat nagbabayad naman tayo ng tax. Ayan guys, sa next vlog ko pala, i-explain ko sa inyo kung ilan talaga yung kabuuan na nare-receive sa bangko ko. At kung ilang porsyento po yung nababawas tungkol sa, dahil yung porsyento na nababawas, yun na po yung binabayad natin sa tax. So, yun lang guys. Abangan nyo na lang po yung the next vlog ko, okay? Thank you! Bye!